Pag-usapan natin ang kahalagahan ng emergency fund. Sabi dito, no matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. Totoo naman na importante meron tayong fund na magagamit in case of emergency. Kagaya ng pagkakaroon ng major car repairs o kaya sa bahay may kailangan tayong ipa-repair. And then loss of job, ito yung mahirap. Anytime, pwede tayo mawalan ng trabaho. Kaya, importante, meron tayong pondo. And of course, pwedeng may magkasakit sa pamilya or kailangan natin mag-support sa parents natin na matanda na. And syempre, pag nagka-emergency, kung meron tayong emergency fund, meron tayong peace of mind. Pero pag wala tayong pondo, kailangan na naman natin mangutang. May stress tayo. Kaya pag pinag-uusapan ng emergency fund, at least meron ka sa savings account mo ng 3 to 6 months ng iyong total expenses. So halimbawa, kung ikaw ay kumikita ng 20,000 per month, at least meron kang 60,000 na merong mahuhugot sa iyong savings account. So ang target natin, step 1, para makapagsimula tayong mag-build ng emergency fund, mag-save ka ng 1,000 per month kung medyo nabibigatan ka na ito ay gawin mong 60,000. Or step 2, saka natin itaas to ng times 3 ng ating monthly income, gawin natin 60,000. And, syempre, mas maganda kung times 6 ng ating monthly income or 120,000 kung kumikita ka ng 20,000 per month. At saan ba natin ilalagay itong emergency fund natin? Syempre, kung saan natin makukuha agad, kagaya ng savings account or sa mga low risk na mga investment. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roann Celis Capistrano.